Hello guys! So for today's video, ay i-share ko naman sa inyo na proud ako being OFW. So 2017 to 2019, I work as OFW in Kuwait. So yung previous video ko ay about sa nag-work ako sa isang dam site before. Then after that, I work in Kuwait as OFW domestic helper, or in short DH. So, ang hirap guys, ang hirap maging OFW. Kasi, andyan yung depression, homesick, and pagka-miss mo sa mga anak mo. Especially kapag may mga anak ka. Like me, I have 4 kids. Nung nagtrabaho ako guys ng abroad, my kids they were so young. Yung eldest son ko that time is 10 years old lang. 10 years old, 9, 7, and 3 years old that time yung mga anak ko. So napakaliliit pa nila, napakabata pa nila guys. So of course before, I'm a single mother before nung nag-work ako sa Kuwait. But on my next video guys, I will share my life as a married woman to my husband painting. So on my next video yun. So yun nga, i-share ko muna yung pag-work ko bilang OFW. Ang hirap guys. So yun lang talaga yung way ko para mabuhay ko yung mga anak ko, kasi nga ayokong sobrang hirap kasi dito sa Pilipinas, tapos yung tatay ng mga anak ko wala ring kwenta, no. Then talagang pinilit ko, tinry ko talaga maka-work abroad, kasi ang akin naman doon is nainggit ako sa mga kapitbahay namin, mga kaibigan ko na nag-work siya sa abroad, na kahit lang domestic helper doon, talagang pag uwi nila ang kikinis sa mga balat, para naging ganun. Pero yung reason ko naman talaga ay para sa mga anak ko, kasi ang hirap ng buhay namin before. Buti naman ngayon is unti-unti naman na hindi na ganun. Pag i-compare ko yung my life before and now, of course yung life ko talaga before is napaka-worst talaga. And then yun na nga, yung 2016 ako nag-start na mag-apply, and then 2017 na ako nakaalis ng Kuwait, April 2 of 2017. So guys, ang hirap. Kasi, of course, nagdaan kami ng OWA, ng TESDA, lahat-lahat, PIDOS, lahat-lahat yan. Napagdaanan ko lahat yan. So, share ko din sa inyo guys kung ano yung mga, mga experience ko sa pagpipidos, sa TESDA, and sa sa OWA. So yun na nga, to cut the story short, so nag-flight na ako papuntang Kuwait, April 2 yun ng 2017. Pagdating pala namin ng Kuwait guys, we don't have a contract. So fake pala yung aming pagpunta doon, wala kaming kontrata. Pagdating namin doon guys, pinagbenta-benta kami. So ganun yung kalakaran before. Shout out talaga dun sa agency ko. So pagdating namin doon, wala kaming kontrata. Yung nakalagay na kontrata dito sa Pilipinas, wala pala yun, iba. Pagdating namin doon, iba na naging amo namin. So yung first employer ko ay 15 days lang ako doon, kasi ang pangit ng ugali, nagbabalik talaga ako ng agency. And then pangalawang employer ko, my second employer, 6 months ako doon. So, doon ako na abuse, doon ako na maltrato, doon ako na bugbog guys. Grabe. Halos akala ko katapusan na ng buhay ko yun. Pero hindi pa ako sumuko. Sabi ko talaga sa isip ko, hindi ako uwi ng Pilipinas nang hindi ko matapos yung kontrata ko. Kasi ayokong bahiran kapag hindi mo kasi na-finish yung contract mo, tatatakan yung passport mo eh. So, mababan ka sa country na yun ng 5 years. So, sabi ko, nung second employer ko, nabugbog ako doon, grabe. Sabi ko, hindi ako uwi ng Pilipinas hanggang di ko matapos yung kontrata ko. So, yung third employer ko, yun na yung pinakamabait. They are so kind, they are so good to me. Even though na 6 kids yung alaga ko doon. Napakabait nila. Shout out to those family, Alcalde family. Napakabait nila guys. Doon ko natapos yung contract ko. So pumasok ako doon na October 6 of 2017, and then October 25 ako umuwi dito na Pilipinas. So more than 2 years ako doon sa kanila. Ang sarap lang ng experience, kasi doon mo talaga malalaman kung gaano ka ka-strong. So doon mo talaga siya malaman kung gaano ka ka-strong, gaano ka katatag, gaano ka kalakas ng loob. So pag nasa abroad ka guys, nandoon na yung
homesick, especially sa mga anak mo. Ako guys, ganun talaga, iyak ako. Walang gabi na hindi ako umiiyak. Walang araw na hindi ako umiiyak. Kasi since na dumating ako sa Kuwait hanggang umuwi ako ng Pilipinas. So alam nyo kapag even now na ma-remember ko yung mga anak ko, kung gaano kahirap guys. Alam nyo ba yun, yung pag-alis ko pa lang dito, grabe yung sakit na naramdaman ko nung iwanan ko yung mga anak ko guys. So pag sinishare ko yan talaga, naiiyak ako kahit malalaki na yung mga anak ko. So of course, experience, that was a good experience. Doon ko naranasan talaga yung paano mag-isa. Doon ko naranasan yung salitang homesick, yung salitang katatagan, yung salitang strong. Doon ko talaga naranasan yan lahat. Kasi nga doon, pag nasa abroad ka, wala kang kakampi doon kundi sarili mo lang. Kahit pa sabihin na may mga Filipina doon na katulad mo, no, hindi mo sila kilala. So, hindi kayo pare-pareho ng amo doon. Like me, ako lang mag-isa sa amo ko guys. So, ako mas pipiliin ko na ako lang mag-isa kaysa sa may kasama ako. Kasi kung may kasama ka parang nandun yung inggitan, ganun. So, sa akin naman open ako doon. Yung third employer ko, they are very good to me. They are so kind to me. Doon ko naranasan guys ng makakaluto ka ng gusto mo, mag-day off ka ng gusto mo, ganun. Walang mga bawal-bawal na ganun. So, hindi, kung gusto kong hindi mag-uniform, na nagagawa ko yan, yung hair ko, mayroon ako mga nail polish, ganyan. As in, nakakapagsuot ako, lahat-lahat, nakakapagsuot ako ng, so yung watch na ito, remembrance ko to ng Kuwait. So, nakakapagsuot ako lahat-lahat. Yung iba kasi alam ko, hindi pinapayagan yan. May mga amo na hindi ka pinapayagan, yung mga ibang amo talaga, naranasan ko rin yan, binabalot yung ulo mo. Pero yung third employer ko, no. They are very good. Especially to my madam. Shout out to my madam. Madam Rauya. They are very good. Especially to my baba. And to the kids like Fatma, Mariam, Khadija, Lulu, Hamza, and Sharifa. I know now na meron silang pang 7 na siblings. So, yun lang yung 6 na anuhan ko. Sobrang bait nila guys. Talagang hindi naman sila, of course, nandiyan naman yun talaga yung utusan ka. Kasi nga, syempre, katulong ka nga doon, no? So, ganun yun. Pero, kapag nag-uwa ka pala kasi dito, ako ito yung masasabi ko para dun sa mga OFW, no? Kapag nandoon ka sa bansa na yun, so, parang isipin mo muna na doon ka nakatira sa bansa na yan. Sinasabi naman yan pag nag-uwa ka papaliwanag sa'yo lahat-lahat kung bakit ka mag-uwa, kung bakit ka magtitesda, kung bakit ka magpipidos, yung mga ganun. Kasi ipapaliwanag lahat-lahat yan sa'yo. Yung mga ano na yan, kung anong bansa yung pupuntahan mo, yun ang sa'yo, ipapaliwanag kung anong mga ganto, ganon, yung mga tips sa mga ganyan guys. So, ang mahirap pa doon, sa akin na ang mahirap pa doon is language talaga. So, ang hirap din mag-Arabic kasi nga pag nandito ka pa na sa Pilipinas, pag nag-aral ka na sa OWA, so of course, hindi naman buong Arabic talaga, mga basic lang, like numbers, like, yung mga ganun-ganun lang. Pero, pagdating mo doon, alam mo, mas makakatulong talaga kung may alaga kang mga bata. Mas madali talagang matuto kang mag-Arabic. So, doon ako natuto. Yung una mga amo ko guys, hindi ako natuto mag-Arabic. Like, mga basic lang. Pero noong doon sa sa panghuli kong amo, doon ko talaga naranasan lahat ng doon ko naintindihan yung salitang Arabic. So, ayun na nga guys, yung ang hirap din kasi nga, syempre 2 years ka doon na kasama mo yung mga tao na yun, especially yung mga bata, no? Yung mga kids. So, yung time na talaga na pauwi na ako ng Pilipinas, ang hirap din iwan. Pero wala akong choice kundi iwanan ko sila guys. Kasi nga, yung trabaho ko doon na mag-alaga sa kanila ay 2 years lang of course. 2 years lang yung contract ko doon. So, that day, October 25 of 2019, so umuwi ako dito ng Pilipinas guys. Napaka-excited ko talaga. So, yung flight ko that time from Kuwait to Oman and Oman to Philippines. So, hindi ko na malaya na naglanding na pala yung aeroplano dito sa Pilipinas kasi sobrang excited ako guys na makita yung mga anak ko. Kasi supposedly, yung kontrata mo doon is 24 months lang, equivalent to 2 years. Pero ako guys, nandagdagan ng 6 months, so naging 30 months ako doon. 2 years and 6 months ako doon sa Kuwait. And then,
of course, nandito na kami sa Pilipinas, guys. Sus ko, sobrang excited ko talaga. Yun talaga yung, hindi ako nakakuha ng video kasi sobrang iyak lang ako ng iyak, guys. Nakita ko yung mga anak ko. So, pagdating ko dito sa Pilipinas, ang una nakakita ng anak ko, hindi ko sila nakita yung mga anak ko. Sila ang nakakita sa akin, especially yung eldest son ko. Siya yung tumawag sa akin ng mama. Oh my God, nakakaiyak. Dapat mag-video ako, pero nakakaiyak talaga kung maalala ko at ngayon, kahit 6 years na siya, guys, naiiyak pa rin ako. So, since that time, 2019 until now, I'm here in the Philippines, guys, with my kids. And then, very thankful ako kasi naalagaan ko na yung mga anak ko, nakaka-attend ako ng mga graduation nila, kung ano-ano mga meeting sa school. Yun ang pinaka the best feeling bilang parents or bilang mother, na I know na hindi naman lahat ng mga mother ganun, pero for me lang, yun ang the best feeling talaga, na nandito ko sa mga anak ko, naalagaan ko sila, nasubaybayan ko sila sa mga school, sa mga school, ganyan, recognition, mga ganon. And thankful ako, guys, kasi yung mga anak ko nag-aral ng maayos. So yun lang, guys, proud ako na maging OFW. Naranasan ko lahat yan. Kaya ako minsan pag nakikita ako dito sa sa Facebook, YouTube, ganun, about sa yung mga OFW na masyado mga demanding. No, alam nyo ba, hindi nyo pag kayo mag-abroad, ko ang gusto nyo lang doon, pagdating nyo doon, mabait yung amo nyo. No, kasi pagdating doon, talagang makipagsapalaran ka. Pwera na lang kung may kakilala ka na may mapapasukan ka doon. Pero kapag wala kang kakilala na nagdala sa'yo doon, so ganun talaga, makipagsapalaran ka. Ang hirap, guys, makipagsapalaran kapag wala kang kakilala sa abroad. So, sa lahat ng mga nag-a-apply dyan ng abroad, especially kapag nakikipagsapalaran lang kayo sa mga agency, guys, pray lang na sana magiging mabait yung magiging amo nyo. So, ngayon nasa Kuwait yung kapatid ko, yung sister ko, naka-finish na siya ng contract, nakauwi na siya last year, and then ngayon pang 1 year na niya, so next year uwi na siya. So, nandoon naman siya sa kapatid ng amo ko. Sobrang bait naman yun. So, yun lang, guys, ang hirap mag-apply abroad. So, sana pray ko lang talaga no, na lahat ng mga nag-a-apply abroad, sana makakauwi kayo ng Pilipinas ng successful. Kasi hindi lahat guys na nag-abroad ay nakapauwi ng buhay pa. Ang daming minamaltrato, daming hindi nakapauwi dito, bangkay na, yung mga ganun, guys, no. So nakakalungkot lang talaga kasi pumunta naman tayo ng abroad para sa pangarap, no, para magtrabaho, pero of course hindi natin maiwasan yan na may mga amo talagang mga salbahe. And then yung iba naman din, yung mga OFW naman din, masyado din, kaya hindi naman din natin masisisi kung yung amo lang ang salbahe. Minsan din yung mga kababayan din natin yung mga pasaway din. So yun lang, be strong lang sa lahat ng mga OFW, and thank you for watching, guys. God bless us all.